Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi rin magagalitin o magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Another day, another motovlog mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa isang kwento ng pag-ibig, inggit at misteryo. Sa ka-wonder true confession, kababalaghan, na siguradong kakapitan ninyo ng kilabot. Ako si ka-wonder at ang kwento natin ngayon ay nagmula mismo sa puso ng Iloilo. Isang kwento ng dalawang babae, isang lalaki at isang sumpa na bumalot ng delubyo. Ito ang salaysay ni Paulina, ang ating follower mula sa Iloilo. Pinamagatan niya ang kwentong itong Dalawang Rosas ng Iloilo. Ako si Paulina, taga Miyagaw, Iloilo. Ang kwento pong ito ay isinulat ko bilang pag-alala sa isang trahedya na bumalot sa aming angkan. Trahedya na tinatawag naming ang lihim ni Tia Laura. Noong 1960s, bago pa man dumating ang kalsada at kuryente sa buong Iloilo, may isang baryo na makikita mo sa paanan ng bundok na halos lahat ng tao ay magsasaka, maliban sa isang pamilya, ang pamilya ng aking lolo. May sarili silang bahay na kahoy na may 3 palapag. May malawak na balkonahe at hagdang may ukit. Sa likod ng bahay ay may mga utosang naghahanda ng pagkain, naglalaba, at nagpapastol ng mga alagang kabayo. Ang lupa nila ay sinlaki ng kalahati ng baryo. May mga manggagawa, trabahador, at mga kapilya at eskwelahan na sila mismo ang nagpatayo. Pero ang tunay na yaman nila ay hindi ang lupa o ang ari-arian, kundi ang aking mga tiya, si Tia Laura at si Tia Alfonsa. Sinasabi nilang ang diwata ng katahimikan ay si Tia Laura na siyang panganay. Matangkad, maputi, mahabang pilikmata at panatag kung kumilos. Kapag naupo siya sa harap ng piano sa kanilang sala, sinabing parang bumababa daw ang anghel mula sa lupa. Madalas siyang sinusuotan ng kanyang ina ng mga bestidang gawa sa pinya. May bordang bulaklak, may perla sa leeg, at tuwing misa mayor, siya ang laging nauuna sa prosesyon. May hawak na kandila at takip ang ulo niya ng puting belo. Mga politiko, gobernador, ang mga anak ng mga ilustrado sa Iloilo, ang mga naniligaw sa kanya. Ngunit, hindi siya mahilig makipag-usap. Tahimik siya, pero malalim kung magmahal. Ang pulang rosas naman, isinasabing si Tia Alfonsa, ang panggit ng anak. Mas palangiti, mas madaldal. Mahilig siya sa sayawan. Madalas siyang makita sa harap ng salamin. Sinasabayan ang tugtog ng plaka habang umiikot sa kanyang saya. Marami ang nagsasabing masigla at palabati si Tia Alfonsa. Hindi maihiyain, mahilig makipagkwentuhan sa mga binata. Mahilig din magkulot ng buhok at minsan pa nga ay sumasayaw sa mga town fiesta. Sa isang gabi ng sayawan sa bayan, nakasuot siya ng bulaklakang bestida at halos lahat ng lalaki ay nakatingin sa kanya. Tila ba ang lahat ng mata ay nakatutok sa bawat pag-indak niya. May mga nagpapadala ng liham ng pag-ibig. May mga binatang kahit tagalunsod pa o ibang bayan sa Western Visaya ay bumabalik-balik para lang mapansin siya. Isang gabi ng sayawan, tampok silang dalawa. May mga senata sa ilalim ng bintana. May mga nasayaw sa plaza, kung saan si Tia Alfonsa ang isa sa sumasayaw ng tinikling. Habang si Tia Laura naman ay pinapanood ng mga kabinata na nakaupo lamang sa isang tabi.
Mga takot lumapit, natatakot na lapitan ang tila diyosa ng altar. Lahat ng kababaihan sa baryo ay naiinggit. Lahat naman ng kalalakihan ay nauhumaling sa kanilang kagandahan. Silang dalawa ang tinatawag na rosas ng Iloilo. Isang puting rosas na tahimik at isang pulang rosas na buhay ka sa kasiglahan. At dito magsisimula ang kwento ng aking pamilya. Sa aming bayan ay mayroong binatang dumayo, si Rodrigo. Ang binatang kilala at mapang-akit. Si Rodrigo ay isang lalaki mula sa mayamang angkan mula sa Maynila. Anak na matalik na kaibigan ni Lolo, ang ama ni Tia Laura at Tia Alfonsa. Taglay niya ang kaakit-akit na anyo, matangkad, maputi, matipuno, ang pangangatawan at malartista ang hubog ng mukha. May mga mati siyang malalalim at mapang-akit, parang laging may lihim na itinatago. Ang kanyang mga ngiti ay may kapangyarihang mahalina ang kahit sinong babae, at sa isang tingin pa lamang ay para bang kay dali niyang mapagkakatiwalaan. Si Rodrigo ay mahusay magsalita, madulas ang dila, maunong dumiskarte, at sanay makisama sa mayaman man o ordinaryong tao. Marunong siya magpakumbaba na kahit galing sa negosyanteng pamilya, masasabi mong mabuting tao ito. At dahil dito, madaling nahulog ang loob ni Laura sa kanya. Itinuro niyang itong ang lalaking karapat-dapat niyang mahalin habang buhay. Taong 1963, gabi noon, ikadalawampung kaarawan ni Laura. Ang buong tahanan ng pamilya ay napuno ng ilaw, musika at halakhakan. Sa gitna ng malawak na hasyenda ay itinayo ang isang engranding piging. May mga chandelier na parang sinadyang kunin mula sa palasyo. May mga mesa ng kristal at pilak at mga orkestra na nagmula pa sa Maynila. Si Laura na nakasuot ng makintab na bestida na tila sutla at kulay perlas ay parang diwata sa gitna ng gabi. Ang kanyang buhok na mahaba ay alon-alon. Ginintuan ng liwanag sa kandila habang ang kanyang balat na maputi ay napakakinis na parang porselana. Ang kanyang mga mata ay malumanay, mapagmasid at puno ng pangarap. Sa kanyang tabi ay si Alfonsa, ang kanyang nakababatang kapatid. Mas masigla ang anyo. May bilugang pisngi na may malalim na biloy at may likas na aliw at pagkilos. Siya ang tipo ng babaeng madaling mahalin, hindi dahil maganda lamang, kundi dahil sa kanyang kabaitan at likas na lambing. Ngunit sa gabing iyon, pareho silang may isang lihim na itinatago. Ang pagmamahalan ni Tia Alfonsa at Rodrigo. Matagal na nilihim ng dalawa na sila'y matagal nang nag-iibigan, nagsusulatan, at nagpapadala ng telegrama. Ngunit sa gabing iyon, isang kasunduan ng mga ama sa kalagitnaan ng piging ang naganap. Nakatapos ang ikalawang pagtatagpo ng sayawan. Nagsalita ang ama ni Tia Alfonsa at Tia Laura. Gayon din, nagsalita ang ama ni Rodrigo. Kasama niya ito sa entablado, ang matalik na magkaibigan at kasosyo sa negosyo. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipagdiriwang ang karawan ng aking pinakamamahal na anak na si Laura, kundi pati ang pagbubuklod ng aming pamilya sa isang mas matibay na samahan. Ang mga panahuin ay napatingin at ilang saglit pa ay iniharap si Rodrigo kay Laura. Maganda ang tigdig ni Rodrigo. Suot ang barong Tagalog na may gininto ang burda. Lumapit siya kay Laura. Lumuhod sa harap nito at inilahad ang isang kahong singsing. Hudyat
ng kanilang pagkakasunduang pag-iisang dibdib. Ang lihim na nasasaktan sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga bisita ang napatulala lang si Tia Alfonsa. Hindi niya inakalang ganong kabilis magbabago ang lahat. Isang gabi lang, tinanggalan siya ng karapatan. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapalag. Sapagkat sa panahong iyon, walang karapatan ang babaeng tumutol sa kasunduan ng kanyang mga magulang. Alam niyang kung magsasalita siya, masisira ang pangalan ng pamilya nila at ang pangalan ng kanyang ate. At higit sa lahat, nakita niya ang kislap ng mata ni Laura, ang matagal ng pangarap ng kanyang ate na maikasal at magkaroon ng sariling pamilya, na tila nasa dulo na ng katuparan. Kaya't nanahimik si Alfonsa. Isinuko niya ang kanyang pagmamahal kay Rodrigo. Isinuong ang sariling damdamin sa tahimik na pagsasakripisyo. Ang lihim ni Rodrigo at Alfonsa ay hindi naungkat kailanman. Lingid sa kaalaman ng lahat, tunay na sikreto nag-iibigan sina Rodrigo at Alfonsa. Bago pa maipakilala si Rodrigo kay Laura, matagal na nagkikita, nagsusulatan at may unawaan at kasunduan silang dalawa. Ngunit dahil sa respeto kay Laura, nanahimik si Alfonsa. Nakita niya ang kasiyahan sa mga mata ng kanyang ate at pinili niyang isakripisyo ang pag-ibig alang-alang sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Ngunit isang linggo bago ang kasal, sa bumang kabalig ng kanilang sakahan, huling nagtagpo sina Rodrigo at Alfonsa. Umiiyak si Alfonsa. Niyakap siya ni Rodrigo. Magpakalayo-layo na tayo sa Maynila, mahal ko, sabi nito. Ngunit umiling ang dalaga. Rodrigo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Pero mas mahal ko ang pamilya ko, bulong ni Alfonsa. At ang gabing iyon, ang huling yakap, huling halik, at huling pamamaalam sa isa't isa. Dumating ang araw ng kasal, kapistahan pa mismo ng bayan. Ang simbahan ay pinalutuan ng puting rosas at kampupot. Si Laura, suot ang trahe de boda na gawa pa sa Maynila ay tila diwata. Abay naman si Alfonsa na nakasuot din ng kulay puti. Kagandahan na hindi matatawaran. Ngunit lumipas ang oras. 2:00 ng hapon. Walang dumating na Rodrigo. Isang tsuper lamang ang huminto sa harap ng simbahan. Dala ang isang sulat. Hindi ko kayang itali ang sarili ko kay Laura. May ibang babaeng laman ng aking puso at isipan. Patawarin ninyo ako. Walang pangalan, walang paliwanag. Sa loob ng karwahe, umiiyak si Laura. Nahihiya sa buong bayan. Nalugmok sa pagkabigo at pagkagaling sa simbahay, tuloy-tuloy siya sa kulong sa kanyang silid. Ilang linggo ang lumipas. Hindi siya kumakain. Walang kibo. Isang gabing walang buwan. Iniwan ni Laura ang lihim ng pamamaalam. Sumulat siya sa kanyang ina at sa kanyang ama. Nag-empake ng iilang gamit at nagtungo sa kabundukan upang magpakalayo-layo. Huwag niyo na akong hanapin. Hindi na ako para bumalik pa. Maayos ako. Ituloy niyo ang buhay ninyo. Sapagkat ang puso ko'y namatay na. Mananatili ako dito sa lugar na aking pupuntahan. Pakiusap ko, huwag niyo na akong hanapin. Sa kabundukan, dinala na matinding hinanakit si Laura sa landas na itim ng salamangka. Sa piling ng isang matandang hilot na anilay may dugo ng mangkukulam. Usap-usapan sa nayon. Natutunan ni Laura ang palipad hangin at barang. Tuwing kabilugan ng buwan, nagsisindi siya ng kandila. Nakasuot ng puting saya. May palanggana ng tubig at buhok sa altar. Doon, binibigkas niya ang sumpa. Sa babaeng sumira ng kanyang pag-ibig at dangal, hindi niya alam na si Alfonso ang babaeng ito. At talagang binitawan niya ang kanyang sumpa. Ilang buwan ang lumipas sa Cebu, nag-aral na si Alfonso ng kolehiyo. Isang Biyernes ng gabi, bigla na lang siya nanlumo sa sakit ng tiyan at ulo.
at matinding panghihina. Ngunit kahit saan siya papuntahin, patingnan na doktor, at kahit anong gawin, walang makitang sakit. Pagkaraan ng ilang linggo, tuwing Martes at Biyernes, inaatake siya ng matinding karamdaman. Hanggang isang madaling araw, di na siya nakabangon. Ang balat niya ay nagkabukol-bukol at nagkagasgas. Isa-isang nanlagas ang kanyang buhok at ang mga kuko niya ay unti-unting nangatanggal. Mula sa kanyang mga sugat ay lumabas ang mga insekto, mga uod, ulahipan at kulisap. Hindi na makilala si Alfonsa. Ang amoy ng kanyang katawan ay parang bulok na bangkay. Dinala siya pabalik sa Iloilo. Ngunit kahit ang mga doktor at albularyo, hindi na siya mapagaling. Ayon sa isa sa mahusay na albularyo sa kanilang bayan, may makapangyarihang puot na gumagapos sa dalaga. Tanging ang gumawa nito ang makakabawi sa sumpa. Makalipas ang ilang buwan, binawian ng buhay si Alfonsa. Isang tagapagbalita ang inutusan ng aking lolo. Maglakad ka, hanapin mo kung nasan si Laura. Pabalikin mo siya dito. Ipabatid mo ang masaklap na balitang nangyari sa pinakamamahal niyang kapatid. Ilang sandali, ilang araw, natagpuan si Laura. Pagkarinig ni Laura, ang balita, napahagulong siya. Mabilis siyang bumaba at pagdating sa ataul, napasigaw siya. Humahagulhol, umiiyak. Patawad, kapatid ko, patawad, sigaw niya habang lumuluhod sa harap ng bangkay. Hindi ko alam na ikaw pala ang mahal niya. Kung alam ko lang, hindi ko na sana. Ngayon lang niya nasambit ang matagal niyang itinatagong lihim. Ang lihim na ang gabing siya ay umalis sa mansyon, siya ay nagtungo sa matandang magkukulam at isinumpa ang babaeng sumira ng kanyang puso. Hindi niya alam na ito ay ang pinakamamahal niyang kapatid na si Alfonsa. Ilang linggo matapos mailibing si Alfonsa, si Laura ay nagkulong sa kanyang silid. Hindi umiimik, hindi kumakain. Isang umaga, nadatnan na lamang siya ng mga kasambahay na wala ng buhay. Tila kusang tumigil sa pagtibok ang puso nito at nadatnang walang buhay sa kanyang silid na may 2 kandila na nakatirik. Si Rodrigo naman, kailan may hindi na bumalik sa Iloilo. Pinili ang ibang landas. Nagpakasal siya sa isang anak ng isang politiko sa Maynila. Maraming pera, marangyang buhay. Pero sabi ni Papa, sa mga lumang larawan at kwento, tahimik na lang daw si Rodrigo sa mga pagtitipon. Laging nakatitig sa kawalan, parang may hinahanap na wala na. At ako, si Paulina, o mas kilalang Pauline. Ako ang tagapagsalaysay ng kwentong ito. Itinuro sa akin ni Papa na minsan may mga bagay na hindi natin kayang balikan, ngunit kaya nating pagtagpi-tagpiin para maipasa sa iba at hindi na maulit. Natutuhan ko na ang galit ay parang apoy. Kapag hindi mo pinatay, sinisira nito ang lahat. Ang inggit ay parang lason. Unti-unti kang papatayin sa loob. At ang pagmamahal, kung di wasto, ang pagkakaintindi, ay maaaring simulan ng malaking pagkawasak. Lagi natin tatandaan mga ka-wonder, hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundo ito. May mga kwento ng kahapon na humihinga pa rin sa ating paligid. Kaya, maging mapagmasid, makiramdam, at higit sa lahat, magmahal ng tapat. Si Paulina, ang anak ng bunsong magkakapatid, at ang bunsong binatang si Juancho. Ito ang kwento ng kanilang pamilya. At ito ang ating Ka-Wonder True Confession, kababalaghan ngayong gabi. Ako si Ka-Wonder na nagsasabing, another day, another motovlog mga Ka-Wonder. Laging tatandaan, ride safe, ride free, and ride with your heart. At kung magustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share
ang ating page na Wonderville Motovlet sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. At kung may sarili kayong kwento na kababalaghan, pag-ibig o lihim ng nakaraan, ipadala lamang, sulat ninyo at kami na ang bahalang mabigay ng boses sa inyong kwento. Hanggang sa susunod na biyahe ng isip at damdamin. Ako si Ka-Wonder at ito ang inyong Ka-Wonder True Confession ng Wonder Wheels Motovlad. Salamat!